So, magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang ikapitong pangkat at ang aming topic na tatalakayin ngayon is ang pangangatwiran. Kasama ko sa pagtatalakay ay sina Quincy Esterninos at Krisha Balbote. So, ano nga ba ang pangangatwiran? So, ang pangangatwiran ay isang uri ng sulatin na nagbibigay katibayan, patunay, at ebidensya upang tanggapin ang inihaing argumento o proposition o yung tinatawag na claim. Ayon kay Badayos, ang pangangatwiran ay tumutukoy sa isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang ang panukala ay maging katanggap-tanggap o kapanipaniwala. So, isang halimbawa nito is ng pangangatwiran is ang debate. So, sa debate, may dalawang proposition o yung claim. So, ang unang claim ay sang-ayon. Halimbawa, sang-ayon sa abortion. At ang isa naman ay hindi sang-ayon. So, pinili mo ang sang-ayon. So, bibigyan mo yun ng pagpapahayag o pangangatwiran kung bakit sang-ayon ka sa abortion. So, bibigyan mo ng iba't ibang dahilan o sapat na pahayag na mayroong ebidensya at may patunay na ikaw ay hindi sang-ayon o sang-ayon sa abortion. So, isang halimbawa rin nito is ang paggawa ng hypothesis. So, halimbawa, paano mo masasabi na mahina o weak or strong yung isang hypothesis? So, ang gagawin mo is kukuha ka ng o gagawa ng sarili mong justification kung ano ba ang basehan o hindi sariling justification. Maaring kinuha mo ito sa isang reliable source or sa isang grupo ng tao na reliable. So, halimbawa, according o ayon kina Hansen and Myers, ang strong daw na hypothesis ay supported ng isang significant study at dumaan sa isang proseso or iba't ibang testing. So, para masubok ang validity nito, ito rin ay dapat specific at mayroong causal relationship o yung tinatawag na cause and effect relationship between variables. So, doon pa lang sa citation mo, which is yung according to Hansen and Myers, doon pa lang is ang katwiran mo ay masasabi ng makatotohanan o reliable or sapat na ebidensya upang masabi na yun ang basihan ng matibay na hypothesis. So, may dalawang uri o pamamaraan din ng pangangatwiran. So, ang una is ang pabuod na pangangatwiran o inductive. And ang pangalawa ay ang pasaklaw na pangangatwiran o deductive. So, ang pabuod na pangangatwiran ayon sa libro ay nagsisimula sa mga halimbawa o partikular na kaisipan o katotohanan at nagtatapos sa pangkalahatang simulain o katotohanan. Sa pabuod, nagbibitaw ang isang nangangatwiran ng isang espesipikong pahayag at ito ay kanyang iuugnay sa pangkalahatang pahayag. Maaring ito ay pasulat o pasalita. So, halimbawa nito, ang ibig sabihin nun is like ang pagkakahayag ng impormasyon o idea ay galing sa specific papunta sa general. So, halimbawa nito is ang bumili ako sa Mercury Drug ng gamot para sa ubo at sipon at ako ay gumaling. So, ayon sa example, so specific na sinabi niya na bumili siya ng gamot sa Mercury Drug para sa ubo at sipon at siya ay napagaling ng gamot na iyon. So, napatunayan niya na ang gamot na kanyang binili sa Mercury Drug ay nakakapagpagaling. So, yung general idea ron is, or ang general or yung pangkalahatang pangangatwiran is
ang lahat ng gamot na nabibili sa Mercury Drug ay nakakapagpagaling. So, maobserbahan natin based on, base sa statement is, nanggaling sa specific and then papunta sa general, yung idea or yung pangangatwiran. So, ganun yung idea ng pabuod na pangangatwiran. So, pangalawa is ang pasaklaw na pangangatwiran o deductive. So, ang pasaklaw na pangangatwiran ayon sa reference ay sinisimulan sinisimulan ang pangangatwiran sa pamamagitan ng paglalahad ng pangkalahatan o masaklaw na pangyayari o katotohanan, at mula rito ay isa-isahing ilalahad ang mga maliliit o tiyak na pangyayari o katotohanan. So, ang ibig sabihin lang ng pasaklaw ng pangangatwiran ay ang pagpapahayag is nagsimula sa general papuntang specific. So, halimbawa nito is ang lahat ng aso ay nangangagat. So, makikita mo is specific yung unang statement. Ay, mali ako. General to specific. Ang pasaklaw ng pangangatwiran ay general to specific. So, isang example nito is lahat ng aso ay nangangagat. So, ma-obserbahan natin na ang statement o ang idea is general or pangkalahatan. So, nilalahat na ang aso raw is nangangagat. So, ano yung specific idea kung bakit nangangagat ang aso? Maaring base sa experience o maaring base sa experience rin ng iba o mga nababasa nating mga textbooks or libro. So, halimbawa, sa case na ito, lahat ng aso ay nangangagat. So, ang specific ron is, halimbawa, ako ay kinagat ng aso. Kaya, ang aking general na pangangatwiran is, lahat ng aso ay nangangagat. Kasi nga, ako ay kinagat. So, from general, napunta sa specific yung pangangatwiran or paglalahad ng pangangatwiran. So, tumungo naman tayo sa isang subtopic ng pangangatwiran kung saan ito ay ang proposition. So, may iba't ibang uri ng proposition. Ngunit bago tayo tumungo ron, o dumako roon, is alamin muna natin kung ano nga ba ang proposition. So, ang proposition ay isang paksang pinagdedebatihan. Ito na yung sinabi ko kanina, which is yung sang-ayon o di sang-ayon. Halimbawa, ito ay isang pangungusap na nilalayong patunayan ang panig ng sang-ayon sa pamamagitan ng mga argumento. Nagsasaad ito ng isang bagay na maaring tutulan o panigan, kaya mapagtatalunan. So, ito ay ang pagbibigay ng gantihang pangangatwiran ng dalawa o higit pang panig hinggil sa isang makabuluhang paksa o issue, kagaya ng abortion na example ko kanina. Ito ay maaring formal o di formal na pagtatalo. Ang pagtatalo na nais iparating rito is hindi yung pag-aaway na pagtatalo, kundi ito yung salitang pagbibigay o paglalahad o pagpapahayag ng idea mo sa iyong claim o proposition o kung saan yung panig mo. Halimbawa, sa sang-ayon ba or hindi sang-ayon. So, isang example na nito is yung nasabi ko kanina. Yun na nga sa debate. So, ang topic is about abortion. So, may dalawang panig. Yun yung hindi sang-ayon at sang-ayon sa abortion. So, ikaw, halimbawa, is ang panig mo is sang-ayon sa abortion. So, ang gagawin mo is yung mga idea o yung mga idea o yung mga nais mong ipahayag is kailangan yun na nga, makatotohanan at kailangan ito ay reliable and ito ay nagsasaad ng ito ay nagsasaad o maaring kailangan na makumbinsi ang nakikinig
at mambabasa. So, tumungo tayo sa iba't ibang uri ng proposisyon kung saan ito ay ipapahayag ni Quincy Esterninos. Ang susunod naman ay ang tatlong uri ng proposition. Una, pangyayari. Ito ay naninindigan sa katunayan o kabuluanan ng isang bagay na makatotohanan. Halimbawa lamang nito ay maraming namatay sa nasunog ni Super Ferry. Masusukat ang katotohanan o kabulaanan nito sa pamamagitan ng pag-alam sa tunay na mga pangyayari. Ang ikalawa naman ay kahalagahan. Ito ay isang paninindigan sa kahalagahan ng isang bagay. Halimbawa nito, ang isang wikang pambansa ay lubhang mahalaga sa pagbuwag sa makaaliping diwa. Ang nangangatwiran dito ay bubuo ng argumento na nagtatanggol sa kabulaanan ng isang bagay. Ang ikatatlo naman ay patakaran. Ang mga proposisyong ito ay naghahanap ng isang paraan ng pagkilos o isang binalak na solusyon sa isang suliranin. Halimbawa lamang dito ay dapat gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Susunod naman ang mga katangian ng isang mabuting proposisyon. Walang kinikilingan, magkasing lakas ang magkabilang panig, nagkakasalungatan ng palagay. Nangangahulugan ito na walang paboritismo o pagtatangi. Sa kontekstong ito, iminimungkahi nito na ang talakayan o debate ay sinasagawa ng patas at walang pagpapakita ng kagustuhan para sa anumang partikular na panig. Ipinapahiwatig nito na ang mga magkasalungat na pananaw ay mahusay na kinakatawan at may matatag o nakakahimok na mga argumento upang suportahan ang kanilang mga posisyon. Iminumungkahi nito na walang panig ang madaling baliwalain at ang debate o talakayan ay nailalarawan sa pamamagitan ng lakas ng mga argumentong ipinapakita ng magkabilang panig. Susunod naman ang kawili-wili sa sumusulat at mangkikinig ang proposisyon. Ang pangungusap na ito ay nangangahulugan na ang paksa o ideya na iminumungkahi o tinatalakay ay nakakabighani o nakakaakit para sa parehong taong naglalahad ng panukala. Ito yung mga manunulat at ang mga taong tumatanggap o isinasaalang-alang ito. Ito naman ang mga tagapakinig. Sa madaling salita, iminumungkahi nito na ang paksa ng panukala ay nagtataglay ng atensyon na nakakapukaw ng pagkamausisa o bumubuo ng isang positibong antas ng interes para sa parehong partido na kasangkot sa talakayan. Napapanahon ang paksa. Ang napapanahon ng paksa ay ang mga paksang mainit at madalas pag-usapan at pagtalunan sa kasalukuyang panahon ay kawili-wiling gawaing paksa. Hindi pa napagpapasyahan ang paksa. Ang pangungusap na ito ay nangangahulugan lamang na ang isang desisyon na pagpili tungkol sa paksa ay hindi pa nagagawa at ito ay nanatiling bukas para sa talakayan o karagdagang pagsasaalang-alang. Sa kontekstong ito, iminumungkahi nito na walang malinaw na konklusyon o resolusyon hinggil sa kung ano ang dapat na paksa ng talakayan o focus. Malinaw at tiyak ang proposisyon. Ipinapahiwatig lamang nito na ang proposisyon ay madaling maunawaan at walang kalabuan o kalituhan sa presentasyon nito. Ito ay prangka at nagiiwan ng maliit na puwang para sa maling interpretasyon. Ipinapahiwatig din ito na ang proposisyon ay mahusay na tinukoy at nakatutok sa mga partikular na detalye. Sa halip na maging malabo o sobrang pangkalahatan, nagbibigay ito ng malinaw na impormasyon at walang puwang para sa malawak o abstract na mga interpretasyon. Maaaring patunayan ng mga ebidensya. Nangangahulugan lamang ito na ang isang paghahabol, pahayag o paninindigan ay maaaring patunayan o suportahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng makatotohanang impormasyon, data o patunay na nagpapatunay sa katumpakan o katotohanan nito. Sa madaling salita, ang pag-aangkin ay hindi lamang isang opinyon o haka-haka. Ito ay maipapakita na totoo o wasto sa pamamagitan ng paglalahad ng may katuturan at kapanipaniwalang ebidensya. Sumusunod naman ay ang may larang hindi lubhang malawak at hindi rin naman gaanong makitid.
Nangangahulugan ito na mayroong isang paksa o lugar ng interes na nasa pagitan ng pagiging napakalawak o sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga subtopic at pagiging lubhang limitado sa saklaw o tumutuon lamang sa isang maliit at particular na aspeto. Sa madaling salita, ang subfield o paksang ito ay may katamtaman o intermediate na lawak na sumasaklaw sa isang makatwirang hanay ng mga kaugnay na ideya, konsepto o subfield ng hindi masyadong malawak o labis na espesyalisado. At ang panghuli, karapat-dapat na pagtalunan. Nangangahulugan lamang ito na ang isang paksa, issue o proposisyon ay karapat-dapat sa talakayan, deliberasyon o argumento. Ipinapahiwatig nito na ang paksang isinasaalang-alang ay makabuluhan, mahalaga o sapat na kawili-wili upang matiyak ang isang debate o isang mapag-isip na pagpapalitan ng mga ideya. Mga hakbang sa paghahanda sa pakikipagdebate. Pangangalap ng datos. Ito ang mga katotohanang gagamitin sa pagmamatuwid at kinukuha ang mga ito sa napapanahong aklat, sangguniang magasin at pahayagan. So, sa pangangalap ng datos, dapat tiyak at tama ang impormasyon na iyong ipapahayag para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Ang pangalap ng datos bago ang debate ay malaga para sa paglalahad ng may kaalaman. So, mas kapanipaniwala ang mga argumento kapag sinusuportahan ito ng mga ebidensya. So, ang Dagli, ito ang balangkas ng inihandang mga katwiran sa ibang salita. Ito ay pinaikling pakikipagdebate. Mayroon itong simula, katawan, at wakas. Sa simula, inihahayag ang paksang pagtatalunan. So, dito sa simula, nagbibigay ng maikling pangkalahatang ideya ng paksa upang matatag ng isang karaniwang pag-unawa ng mga tagapakinig. So, dapat sa simula pa lang, nakukuha nyo na yung attention ng mga tagapakinig. So, dapat tiyak at maayos ang iyong pagsasalita para mas madaling maiparating ang iyong panig. So, ang tamang tono ng boses ay nagbibigay ng diin sa mga importanteng punto na nais mong iparating. So, sa katawan, inilalahad ang mga isyong dapat sagutin. So, dito sa katawan, dapat nagpapakita ng mga pangunahing argumento at sumusuportang ebidensya, maikli at lohikal, makagawa ng isang malakas na kaso. So, dapat ipatupad ang mga argumento ng maayos at kumbinsihin ang mga audience sa pamamagitan ng pagsusuri at mga ebidensya. So, sa wakas, buod ng isyong binibigyang patunay. So, sa wakas, magbigay ng mahusay na konklusyon na nagpapalakas sa iyong argumento at nagbibigay udyok sa mga audience na suportahan ang iyong panig. So, magpasalamat sa audience at pati na rin sa kalaban para sa kanilang pakikinig at pagpapakita ng katalinuhan sa buong debate. Pagtatanong. Bahagi ng pagdedebate ang pagtatanong. Narito ang ilang paalala sa pagtatanong sa debate. Magtanong lamang ng mga tanong na ang sagot ay oo o hindi. So, kung halimbawa ikaw ay nagtatanong sa iyong kalaban tapos tinanong kanya pabalik, so mas mainam na huwag na natin tong sagutin ng pabalik. Kasi mas nag-aaksaya lang tayo ng oras, nagpapahaba lang ng usapan na lumalayo na issue na tinatanong nang nagdedebate, nagtatanong sa kalaban. So,
mga dapat tandaan sa panunuligsa. Ilahad ang mga mali sa katwiran ng kalaban. So, mahalaga ang paglalahad at pagtukoy sa mga maling katwiran ng kalaban sa isang debate upang magkaroon ng linaw at katarungan sa pamamahayag ng mga argumento. So, una, tumutulong ito sa pagpapalakas ng ating panig sa pamamagitan ng pagpapahayag ng maling katwiran ng kalaban ay maaari mong ipakita ang kahinaan ng kanilang argumento at sa proseso nito. Maaari mong palakasin ang iyong panig, maaari mong palakasin ang iyong sariling panig. So, nagbibigay ito ng daan sa matalinong diskusyon. So, ang pagtukoy sa mga maling katwiran ng kalaban ay nagbibigay daan sa mas matalinong pag-uusap at nagtutulak sa mga debateng batay sa totoong ebidensya at lohika. So, nagpapalawak din ito ng ating kaalaman. Sa paglalantad ng mga maling katwiran, hindi mo lamang natutulungan na maipakita ang kahinaan ng kalaban, kundi nagbibigay din ito ng oportunidad para sa mga mas malalim na pagsusuri at pag-unawa sa iba't ibang panig ng isang issue. Pangalawa, ipaalam ang walang katotohanang sinabi ng kalaban. Mahalaga na ipaalam ang walang katotohanang sinabi ng kalaban sa pagdedebate upang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng debate. So, una, nagpapalakas sa iyong argumento. Sa pagpapakita ng mga maling pagpapahayag ng kalaban, maaari mong palakasin ang iyong panig at may pakita ng kahandaan na depensahan ang iyong posisyon sa pamamagitan ng tama at totoong impormasyon. So, pangalawa, nagbibigay daan sa wastong impormasyon. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga walang katotohanang pagpapahayag ng kalaban, nagbibigay ka ng tamang impormasyon sa iyong audience at nagpapalawak ng kaalaman sa isang isyong pinagtatalunan. Pangatlo, ipaliwanag ang kahinaan ng katibayan ng kalaban. Ang pagpapaliwanag ng kahinaan ng katibayan ng kalaban sa isang debate ay mahalaga upang magdulot ng malinaw at katarungang usapan. Una, nagbibigay daan sa mas malalim na pagsusuri. Sa pamamagitan ng pagsasaad ng kahinaan ng katibayan ng kalaban, nagbubukas ito ng oportunidad para sa mas malalim na pagsusuri sa isang issue at ito ay nagtutulak ng mas detalyadong pag-unawa sa mga argumento at ebidensya. Pangalawa, nagtutulak sa malawakang pananaw. Sa pagpapaliwanag ng kahinaan ng kalaban, ang nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mas malawakang pananaw sa isang issue. Ito ay nagbibigay ng mas kompletong larawan ng usaping pinagtatalunan. So, pang-apat, nagtataguyod ng patas na debate. Ang pagpapaliwanag ng kahinaan ng kalaban ay nagpapakita ng respeto sa kalaban at sa proseso ng debate. So, ipinapakita nito ang pagiging patas at profesional sa pag-uusap. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng kahinaan ay katibayan ng kalaban, hindi lamang nagiging mas malinaw at lohikal ang debate, kundi nagbibigay din ito ng pagkakataon para sa mas matalinong diskusyon at pag-unawa sa mga komplikasyong issue.